Sir, ma'am, so ito na yung pinaka... Excited kayo? Oo, ito na yung highlight. Yes, yung paglalagay na ng sauce, yung malinam ng sauce ng mega sardine. Sorry. The principle ng filling niya is vacuum filling. Oh. So, a portion of the process, pag-ikot ng filling bowl, maglalagay siya ng vacuum pressure from negative 25 to negative 29 mmHg. So, sasubject niya into vacuum pressure para on the next stage, bubukas yung valve para by gravity, magpo-flow lang yung sauce sa loob ng lata with the help of the vacuum. So, i-open siya papunta sa loob ng lata. Which is why pantay-pantay yung pagkakalaman natin and then yung level is 10 AM yung punta ni Tito. Sabi ko kakayanin kaya nila. Kasi sa sobrang laki ng planta. Ah, okay. Okay. Nasa kasi babae kasi doon na locker. Ah, Tinatakpan ko. oh, I see. Resting area. Resting area nila. Okay. So, papasok na po tayo sa cannery. So this is our comfort room for male and female. So Okay. we make sure na merong comfortable talaga na comfort room sila. So ito yung entrance natin, dito pumapasok yung mga employees. Okay. So ito yung boot station. Iniiwan nila dito yung we have clean and unclean area. So dito nilalagay yung shoes. Dito sila kumukuha ng mga boots. Mga deposit. So daan lang tayo sa entrance. Daan tayo sa entrance. Good morning, ma'am, sir. Logbook lang po tayo ng dala-dala natin. Apa, apa. Sir, kailangan natin ilang. Me, pakilagbook yung dala-dala natin. Logbook lang natin. So, before tayo Ito yung washing. Yes, ito yung washing area. Kailangan natin mag-wash. Okay. Girls, meron ba kayong color? Oh my God. Okay, nag-gloves na lang ako. Kasi kahit ako may polish, so kailangan ko. So, Let's do. One hand lang ito. kasi panghawak ko ng microphone. One hand tayo. Good bath. Yan. So, pakita mo Spencer. Tatlong stages ang foot bath, ha? Yes po. Yan. Tadaan! Yan na. So, andito na tayo sa ating processing area. Processing area na po ito. Punta muna tayo. Ma'am, Pakilala ko hintayin lang. Ayan, sige pa. si Kister ang ating production supervisor. Hello. Hello po. So, pwede na sa mga tour guides natin. Okay. Sir, ma'am, please introduce po again. Hi, I'm Charming Cervantes again, plant manager po ng Talisayan Business Unit. Ayan, sir. Hello po, I'm Cesar Lacan Santos, mechanical engineer. Ako po yung Engineering and Maintenance Department Manager ng Talisayan Plant. At ang Talisayan plant ay andito yan sa Zamboanga City. Yes po. Ayan.
Prime Food Incorporated ay sila yung gumagawa ng Mega Sardine. Yan. So, basically, ipapakita natin ngayon, ito na yung production line ng kanin ng Mega Sardine. Yes po. Mega Sardine. Alright, sige ma'am. Sir, saan tayo mag-start? So, magsisimula tayo doon sa fish receiving. Ah, okay. Sige pa. Sige pa. Very, na din, modern na din yung pag-receive ng isda namin dito sa planta. Okay, so ito po yan, ma'am. Sir, so ito na yung nakita namin na hinuling isda sa Yes. laot. Ito yung first stage pagdating dito sa planta. Yes. So, ito yung from catch to canning namin. So, andito na tayo sa canning area. Alright, ayan, So, ayan. sa traditional way, they're using banyeras and fish beans. Yeah. Pero dito sa Mega, we are using fish tanks. So, pagdating ng tangke dito, iko-connect na lang namin siya dito sa pipe, tapos diretso na siya discharge dito sa loob. Kasi ang goal talaga namin is to avoid human contact. Human contamination, human contact. Yes, Alright. po. So ito na yun. Yes, ito na yun. So, pagdating dito ng tangke, parang ipapark lang siya, ipoposition lang siya doon sa labas, tapos i-connect na namin sa pipe, tapos dito na siya lalabas. Galing, no? Yes po. Nakita namin from dun sa paghuli, no? Ginamitan ng suction Fish pump, Yes, fish pump. Yes. So wala talagang human Human intervention. And then diretso doon sa babagsak siya doon sa Grading machine. Oo, doon sa Grading machine po para i-grade yung sizes doon ng po fish muna sa natin. sa laot. Alright. So from okay. So, sinak siya, pupunta siya doon From net. sa dun sa fish tankers. Sa carrier. Yes. Oo, doon sa carrier. Tapos ilalagyan na yan ng malamig na Yes, ice, and ice. tubig. And then, bagahe na yan dito sa Zamboanga. Yes po. Then, pagdating from Zamboanga dito sa planta, yan na yan. Ito na makikita natin. Diyan na siya lalabas sa pipe, and we are also maintaining temperature dito at least negative 4 to 0 degrees C. So, maintain yung freshness ng isda. Ayan na. Diyan lumalabas yung isda. For fish tanker, dinidischarge natin through water pump. Oh, By okay. water pressure, Kaya siya flow yung isda nagpo-flow from yung fish isda. tanker going to our piping. Yeah. And then, i-discharge niya sa towing tank. I noticed that also doon sa catching, no? Para mailagay nila doon sa bangka. Na pag dumaan doon sa conveyor, may mga tubig din sila. Yes. Para ma-push yung... Yung water din yun siya. So, strict talaga kami sa pag-maintain ng temperature ng isda. Yeah. Okay, so after dito, sir, convey Andyan na yung isda, nakita na natin. kino-convey na siya going Ayun. sa namin. So, tingnan natin yung conveyor. Dito kasi baka madulas ka. Dito tayo. Nakabahan ako sa kanya, baka madulas. Dahan-dahan lang, ha. Dahan-dahan lang kayong madulas. So, pero makikita mo na dyan, no? Umaakyat yung mga isda. So, punta na tayo sa acting namin area. Okay. Anong stage po ito, ma'am? Acting area. Okay. So, ito yung namin section natin. So, galing ang isda sa receiving, iko-conveyor, papunta dito sa namin area. So, itong namin natin, ito yung nagtakat ng head and tail, pati nagtatanggal ng bituka. Oh, I see. So, this is the only portion ng human, human hand. Meron na, pero naka-gloves naman. Naka-gloves sila, yeah. So, ayan. Kung makikita natin, very fresh na fresh yung isda. Yeah. Ayan. Sobrang fresh ng isda natin.
Ang galing, no? Ang isa, ang work lang niya, i-arrange. So, ito, siya yung, we call it cab. Nilalagay niya sa conveyor. Tapos, the rest, sila yung nag-a-arrange. Tapos, yung May taga-arrange. yes, yung sa dulo, tinutulak. Okay. So, Spencer, first step, tapos tignan mo yung second person. Next step din siya. So, ito, ina-arrange na niya. According to ulo lahat doon. Tapos dito naman, puro buntot. Then, pagdating dito, ayan, para pagdating sa dulo, Dito naman po, sir, bale dalawa yung magiging process niya. yes sir. So, they are pushing the fishes towards the head cutting blade. Kasi Okay. yung unang puputulin is yung ulo. Ulo so, muna. kung makikita natin yung mga ulo na puputol, tapos na-transfer sa head and tails, return conveyor. So, ipapalabas natin. Ito na yung ulo, tsaka yung buntot na kino-convey natin going to reduction plant para gawing fish meal. Yan. But ang unang na-cut niya ay ulo lang muna. Dito sa Parehas first na. sir, ulo muna yung yung puputulin, and then by water pressure, itutulak naman siya papunta dun sa likod para buntot naman yung puputulin. Yung finished product is wala na siyang ulo tsaka buntot. Tanggal na yung ulo at Tanggal buntot. na to, putol na po. Meron tayong ano dito, total of 24 machines na pangtanggal lang ng Wow. ulo, buntot, 24 machine. itong ano natin, itong cutlets natin, papunta siya doon sa filling line natin mamaya, yung paglalagay ng isda sa lata. And itong head and tail natin, direction na to direct sa aming reduction plant. Okay. So, ano, sinaseparate lang natin na videohan ni Kuya yung may nasasama kasi tayong mga tinatawag namin dito na foreign fish. Ibig sabihin hindi siya tamban. Nasasama doon sa catch natin. Oh, I see. And Ibang isda. ibang isda. So, tatanggalin. And interesting is, dito sa Mega, yung mga ibang isda, we sell it to our employee. Etong mga factory workers para makatulong na din sa kanila daily. We Mas sell it sa pinakamababang mura. presyo, as in super mura. Yes, as in sobrang mura talaga. Isa din yun sa mga benefits kung Benefit nila. nagtrabaho ka dito sa Okay. Mega Farm. Well, gusto ko lang pakita na bukod doon sa tamban, may mga nahuhuling isda kasi during harvest. So, inihiwalay nila yan kasi binibenta nila ng bargain sa mga employees. Yan. Ayan, so dito, una ng close up. Ay, ng sa mga dumong madulas ha. Ano eh? Hindi natin tinitingnan based sa, of course, lahat, babae, lalaki, pwede, pati mga and I plus natin. Wala kaming discrimination and sa pag, I mean, academically din, kung anong pinagtapusan nila, hindi din namin tinitingnan. So, lahat we accept ng mga empleyado. Of course, maliban na lang is, ay yung sa edad na medyo matanda na talaga, ay not capable to work. Hindi capable. Okay. Anong stage naman po ito, ma'am? So, from cutting, machines natin, mahuhulog na dito sa aming box feeder and going to filling line. Itong box feeder natin is, winawash yung fish, may ice din one sa dyan, malamig yung water at cold water. Of course, to maintain pa rin yung temperature, yung freshness, yung quality ng isda. Okay. So from here, pupunta siya rito para ma-wash, then aakyat siya doon. So malinis na yan, ma'am, yung umakyat.
Yeah. Makikita natin, kaya very particular kami sa temperature sa 12 hours cutting to canning because we want, kapag nandito sa planta, very fresh pa rin yung isda. So makikita naman natin sa appearance ng isda na fresh pa talaga siya. Saan po nag-start yung 12 hours na count? Actually, 12 hours catching to canning. Nagsimula yan sa aming boss na si Boss William. Kasi pumunta talaga siya ng laot, pinag-aralan niya yung fishing, then sa canning. And ang goal talaga is to maintain yung freshness ng isda. Kasi ang gusto namin, pagbukas ng mga tao, ng mga customer namin sa isda, sa sardinas, wala silang maamoy na lansain, ramdam nila at malalasahan pa talaga nila na fresh yung isda. Ang galing. Paano nagawa yung 12 hours? So yung 12 hours from catching to canning yun, from the time na kinatch natin yung isda all the way hanggang matapos yung process, nilagay na siya ng lata, niluto na, and then pinak na natin. So that is the whole 12 hours of operation. Wow. And then in between, yun yung mga improvements na nilagay ni Boss William, na gumagamit tayo ng vacuum pump in order for us to hasten To the make it process. faster. Yes po. Para makuha natin yung 12 hours na target. And kung titingnan natin, doon sa fishing pa lang, ang bilis nila makahuli kasi vacuum pump. After doon sa binavacuum yung isda, niloload siya directly to fish tank. Then from fish tank, pinatravel papunta dito sa planta. Then unload sa agad and process. Yes. Anong next step po ito? Ito is yung fish filling natin. Ito na yung nakikita natin, sir, na direct feeding galing sa can making process kanina. So, Okay. dito nanggagaling, dito yung sa taas, yung lata. And then, Ito na yung lata. Yes. Yung Yun ang lata galing. sa taas. And then, on each of the manual filling conveyors, humawak yung lata. And then, yung mga employees natin, naglalagay ng fish sa loob ng lata. Okay, Spencer. Nanggaling yan dyan. Ito na nanggaling sa kabila kanina na lata. And then, babagsak dito. Ito na yan. May proper position ba ng paglagay ng isda? Yes, naka-belly up sa lahat. And kung makikita natin, meron kaming ilalagay doon na 4 to 5 pieces yung ilalagay. Kasi meron na kaming, eto, ano kasi natin, yung isda, pagdating dito sa planta, graded na siya. Kasi dumadaan siya ng grading doon pa lang sa fishing namin, sa aming fish preservation. So, graded na siya pagpunta dito sa planta. So, meron na kaming standard per size. Kaya, meron kaming standard kung ilang pieces yung ilalagay sa planta. Depende sa size na dumadating. So, ayun. Sinusort namin siya. We have set certain, sizes ng isda. Kasi nasa Okay, next tayo. Okay ka na? Hintayin lang natin siya. Ito ma'am. After natin, after may naman na yung lata, eto meron tayong mga inspector na, for example, may isuot pa talaga ng mga pass. Nire-remove nila. At the same time, sinecheck
Meron talagang ano, no, hindi maiiwan. Natatanggalan sila rito. So, ito na po yung next stage natin. Ma'am, explain po. Exhausting process. Okay. So, eto, sa loob niyan is 100 degrees Celsius. Then, nagka-travel yung fans natin around 8 to 10 minutes hanggang sa dulo. So, ang purpose nito, pinapawis natin yung isda para matanggal yung mga fish oil. Ito na po pagtanggal ng lansa ng isda. I-extract natin yung mga oils ng isda. Oh, I see. Moisture, yung fish oil, and then making it ready to absorb yung malinamnam na sauce natin on the later stage. And ito yung first kill step natin kasi iniinit mo na yung isda at 100 degrees C. Ayan, pwede nating silipin, ma'am, sa dulo. Ay, mainit. So, hindi natin pwedeng buksan yan. Opo, kasi mainit. 100 degrees Celsius. Parang steam yan. Okay. And then, dito siya lalabas. Ayan. Oh. Ano gagawin sa oil? Tatanggalin? Pero di ba yun ang masarap? Ah, malansa. Okay. Yun pala yun. Babalik na rin doon. May product din sa fish oil. Maganda yung feed sa aqua. After po na ma-steam, lalabas yung mga oil. Yan. So, kailangan tanggalin yon kasi yun yung mabaho, yun yung malansa. And then, ito po yung process na yun. Yan. Yan ang masustansya. Masustansya din naman yung fish natin. Meron pa yan. Okay, ma'am. Ano naman ang nakikita na nila ngayon dyan? Yan yung check weigher natin. So, dyan nade-detect kung kulang sa timbang or sakto sa timbang. Pag sakto sa timbang, dire-diretso lang siya. Pero pag kulang, sinisika siya papunta doon and dinadagdag Dadagdagan. siya. So, yan. Papasok na siya sa ating sauce. Yan na. Kung titignan natin, meron pa din tayong additional food inspector. Tinignan nila yung laman ng isda. To make sure na sakto and good quality yung isda na nakarga. Ayan. Meron din ako ng ganun, wala pa ako.
ngayon, ma'am. So, ito na yung pinaka. Excited kayo? Oo, ito na yung highlight. Yes, yung paglalagay na ng sauce. Yung malinam ng sauce ng mega sardine. Sorry. So, ito na yung automated natin na sauce. Yan. So, meron kami tinatawag sauce preparation area dito sa planta. Oo. And direct na siya dito sa amin. Dito na sa makina. Sauce filling. So, nilalagyan siya ng sauce. So, meron na din kami certain adjustment standard kung ilang sauce, Kadami. ilang sauce yung nalalagay sa isang lata. So, makikita natin halos pantay-pantay yung lahat. Ang principle naman, sir, ang principle ng filling niya is vacuum filling. Oh. So, a portion of the process, pag-ikot ng filling bowl, maglalagay siya ng vacuum pressure from negative 25 to negative 29 mmHg. So, sasubject niya into vacuum pressure para on the next stage, bubukas yung valve para by gravity, magpa-flow lang yung sauce sa loob ng lata with the help of the vacuum. So, Okay. iigupin siya papunta sa loob ng lata. Which is why pantay-pantay yung Pagkakalaman. natin and then yung level is the same. Yeah. So, after dito, ito na yung, natin, pulse filling. Tinatakpan na natin yung pot. Okay. Nakikita natin very short ang distance. Paglagay ng sauce, agad-agad tinatakpan na natin. Yan lang natin siya. Ayan, ma'am. So, ito na. So, eto, dito natin tinatakpan yung product. So, Okay. yung pulse filling natin. Ang bilis, no? Very short yung distance. Ano ang, bakit you decided na very short yung distance sa paglagay ng sauce? Kailangan, meron kasi tayong temperature na mini-maintain sa sauce. So, dapat at certain temperature, dapat matakpan na siya. Agad. Ipaluto na natin kaagad yung sardinas. Okay, so let's go now to the next. Pag na-steam na siya, huhugasan muna natin yung lata. So dito po, natakpan na. Paglabas, natakpan na. And then, huhugasan na yung lata. Sealed na po talaga to. Sealed na po. So, Sealed na. sealed na yan. Hermetically sealed na yan. After natin, sa carburetor, dadaan mo na siya dito. Meron tayong random setting, mga Ayan, kumukuha sila ng sample. Tapos, actually, tinitingnan nila kung maayos ba yung pagkakasin or pagkaka-close ng product natin. Wow, grabe. Yes, sir. Ganun talaga kami ka. And, ito na yung aakyat. Papuntang cook-out natin. Yun na yun. Lululutuin na siya. Natin lulutuin. Ah. So, meron tayong reverse vessel or malaking kaldero dyan. Oo. Malaking pressure cooker para lutuin na natin yung product. So, tingnan natin kung gaano kabilis. Okay. Pag-akyat yan dyan, Nakikita niyo yung mga vessel. lulutuin na dyan. Yan, dyan na siya lulutuin. Dito sa area na to. Resorting area. Yan, dyan na siya lulutuin. Gaano katagal, ma'am? 60 minutes at 60 minutes. 121 degrees Celsius. Wow. Pwede naman din yan. Pwede naman dumaan. Ah, sige. Tingnan natin. Pasok dito, diretso na siya sa loob ng vessel natin. So, meron tayong side vessels dito.
Oo. So dito linuluto yung sardines ng 16 minutes, ma'am? Opo. Ito yung sterilization process natin. Dito natin niluluto. So, papasok siya dyan sa taas, sa loob ng vessel. Niluluto natin siya for 60 minutes at 121 degrees Celsius. Pag na-loose na yung product, sir, i-discharge siya dyan sa baba, sa bottom floor. Oo. And ito na yung papunta sa packaging area. Punta na ng packaging area. Okay, up next natin, next episode, titignan na natin ang packaging area.